Narito na ang mga balita sa Bayan ng Lubo. Libreng binhi ng palay at abono buhat sa DA Calabarzon, ipinamahagi. Pagpapakawala ng tilapia fingerlings sa mga ilog sa ating bayan, isinagawa. National Simultaneous 236K Tree Planting Activity, idinaos. At Paskuhan sa Lubo 2023, masayang ipinagdiwang. Magandang araw, Bayan ng Lubo. Welcome to Lubotang Lao TV, kung saan balitang totoo, ikaw ang panalo. Ako po si Angelica Tianza Romero, ang inyong Public Information Officer, at ito po ang December edisyon ng Lubotang Lao TV. Tumanggap ng libreng mga binhi ng palay, abono, vegetable seeds at mga garden tools ang mga piling magsasaka sa Bayan ng Lubo. Narito po ang report ni Rosel Ramirez Rochos. Muling nagsagawa ng caravan distribution of fertilizer assistance and HVC DP interventions ang Department of Agriculture Region 4A, katuwang ang Municipal Agriculture Office para sa Irrigators Associations at Farmers Associations sa ating bayan noong December 11, 2023 sa Lubotang Plaza. Pinangunahan ni Agricultural Program Coordinating Officer Elizabeth R. Gregorio, katuwang sina Governor Dodo Mandanas at Congresswoman Gervil Luistro ang nasabing programa, na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating punong bayan, Mayor Lota L. Manalo. Nagbigay naman ng mensaheng pasasalamat si Mayor Lota sa mga biyayang natatanggap ng ating bayan galing sa national government. Nakakatuwa po na totoo lang bilang isang bagong mayor, naka-isang taon na ako. Ako po'y na-amaze kasi aside po sa programa na meron kaming ginagawa sa bayan namin, ang dami pong programang dumadating, biyayang dumadating na galing po sa national. Kabilang sa mga ipinamahagi ang high-value vegetable seeds, garden tools, binhi ng palay mula sa PhilRice, at fertilizer discount voucher. Nagmula sa Barangay Olo-Olo, Lagad-Larin, Mabilog na Bundok, Fabrika, Poblasyon, Sawang, San Miguel, Nagtaluntong, Nagtoktok, Apar, San Nicolas at Haybanga ang mga naging benepisyaryo nito. Matatanda ang isa sa 10-point agenda ng ating punong bayan ay ang food security. Sa kanyang mensahe, naniniwala siya na ang tuloy-tuloy na tulong at pag-aalay sa ating mga magsasaka ang magpapaangat sa ating sektor ng agrikultura. Samantala, kasabay ng programa ay binigyan ng Certificate of Completion ang mga magsasaka na nakapagtapos sa kanilang pagsasanay sa palaaralan. Makabagong pagsasaka sa himpapawid, School on Air on Smart Rice Agriculture na omeres sa pamamagitan ng radyo at isinagawa noong Hulyo hanggang Oktubre taong kasalukuyan. Para sa Lubotang Lao TV, Rosel Ramirez Rochos. Nagsagawa ng tilapia fingerlings dispersal ang Municipal Agriculture Office, BFAR Region 4A at Office of the Provincial Agriculture sa mga ilog sa ating bayan. Ang report idedetalye ni Angelica Bagsik. Sa pagtutulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A, Office of the Provincial Agriculturist at ng Municipal Agriculture Office, matagumpay na naisagawa ang baliksigla sa ilog at lawa o BASIL program nitong December 5, 2023 sa Barangay Haybanga. Humigit kumulang 10,000 tilapia fingerlings ang pinakawalan sa Haybanga River at Haybanga Dam. Dahil sa posibleng magandang resulta nito, target na dagdagan nito ng nasa 100,000 pang fingerlings sa susunod na taon. Isa rin ito sa programang inisyatibo ni Mayor Lota L. Manalo at ng ating lokal na pamahalaan upang maparami at mapalago ang produksyon ng pangisdaan at agrikultura sa ating bayan. Para sa Lubotang Lao TV, Angelica Bagsik. Pinangunahan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA, katuwang ang tanggapan ng pambayang agrikultura ang pagsasanay ng mango growers at farmers sa ating bayan noon pong nakaraang December 12 sa Ginga Farm, Barangay Sawang. Ang nasabi pong pagsasanay ay may temang Seasonal Farmers Training on Good Agricultural Practices on Mango Production na naglalayong mabigyan ng kaalaman ang mga mango growers
sa pagpapataas ng produksyon ng mangga at matulungan sila sa kanilang hanap buhay. Ito po ay isinagawa sa inisyatibo pa rin ng ating punong bayan, Mayor Lota Manalo. Nagsagawa ng 2 araw na workshop para sa Lubo Artificial Reef Management Planning sa ating bayan. Ang detalye sa report ni Gilbert Makalalad. Matagumpay na naisagawa ang pagsasanay para sa management planning ng Lubo Artificial Reef ang ating Municipal Agriculture Office at ang Australian Centre for International Agriculture Research Governance sa ating bayan nitong December 14 at 15 sa Circa Parola Beach Resort sa Barangay Malabrigo. Pinangunahan ni Acting Municipal Administrator Randy D. Torres ang programa na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan at mga opisyales ng mga barangay. Kasunod nito ay nagsagawa rin ng kasanayan sa pagbuo ng management at activity plan. Ayon kay Mr. Joey Gatus mula sa Asia Governance, malaki ang may tutulong ng isinagawang workshop para sa mga nangangalaga sa artificial coral reefs. Napag-isipan kasi ng project sa Asia project na matulungan ang bayan ng Lubo para kumbaga matulungan sila na malagyan ng mga management interventions or policy doon sa mga ARs na na-deploy po para in a way meron siyang guidance on how do we manage it sustainably. Para naman kay Badisa Maniego, resource person mula sa UP Los Baños, maganda ang magiging epekto ng paglalagay ng artificial coral reefs sa karagatang sakop ng ating bayan. So artificial reefs in my mind are hold potential for enhancing our marine environment. It's a very important tool that we can use, but it has to be used with a lot of logic and science, and it has to be implemented with a clear set of objectives. Ang aktibidad na ito ay nasa ilalim ng Institutional Effectiveness and Political Economy of Coral Reefs Restoration in Philippines Project na isa sa mga inisyatibo ng ating dating punong bayan at kasalukuyang Vice Mayor Jerly Manalo at Mayor Lota Manalo na nagsimula pa noong 2014. Sa kasalukuyan ay mayroong 8,000 artificial reefs ang nailatag sa ilalim ng karagatan na nagsisilbing panirahan ngayon ng ating mga marine species. Isa ang bayan ng Lubo sa matagumpay na nakapagsagawa ng proyektong kagaya nito sa buong bansa. Para sa Lubo, Tanglaw TV, Gilbert Makalalad. Tumanggap ng pagkilala buhat sa pamahalaang panlalawigan at kay Governor Dodo Mandanas ang bayan ng Lubo nitong December 4. Ito po ay dahil sa pagiging finalist natin o ng Malabrigo Fish Sanctuary and Refuge sa Para Elmar Search for the 2023 Outstanding Locally Managed Marine Protected Area o MPA in the Philippines. Pinangunahan ni na OIC Municipal Agriculturist Dr. Jezebel Andaya, ilang kinatawan ng Municipal Agriculture Office, Malabrigo Fisher Folks Association at Bantay Dagat ang pagtanggap ng parangal. Nagkaroon ng pagsasanay ang ating lokal na pamahalaan sa paggamit ng Geographic Information System o GIS application para sa pagmamapa ng mga mangroves sa ating bayan. Ang pagsasanay para sa paggamit ng Locus GIS o Geographic Information System application ay isinagawa po ng ABS-CBN Bantay Kalikasan para sa mga kawani ng Municipal Agriculture Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at People's Organization ng Olo-Olo Mangrove Forest at Lagadlarin Mangrove Forest and Eco Park noong December 4 po yan sa Barangay Olo-Olo. Layo ng pagsasanay na maturuan sila na mapabilis ang data gathering at malaman ang mga lugar sa ating bayan na mayroong mangrove sites at matukoy ang mga species na makikita rito. Nagsagawa ng pagsasanay ukol sa peer health navigation kasama ang siyam na secondary school sa bayan ng Lubo. Ang buong detalye mula po kay Maisel Bravo. Isa sa programang pangkalusugan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Lubo sa pangunguna ng Municipal Health Office at DepEd Lubo Sub-Office ang masiguradong natutugunan ang pangailangang medikal ng mga kabataan. Kung kaya isinagawa ang Orientation on Adolescent Health and Development Program at training workshop on peer navigators for school setting
para sa mga mag-aaral sa junior at senior high school ng iba't ibang paaralan sa ating bayan noong November 28, 2023 sa Numeriano Babaw Hall, Lobo Central School. 69 na mga mag-aaral at guidance teachers ang inimbitahan upang makibahagi sa oryentasyon at pagsasanay na ito. Ayon sa tagapagsalita ng pagsasanay na si Senior Provincial Technical Officer ng USED, Rodolfo Anacan Jr., mahalaga ang pagsasanay na ito para sa mga kabataan. Ang main purpose po kung bakit natin ginagawa yung peer health navigation course is to actually help establish po yung ating mga teen health kiosk muna, as well as yung programa natin na peer health navigation na tinutulungan natin, no? Kinakapacitate ang schools na magkaroon ng mga students na magiging advocate natin para sa health and help-seeking behavior ng ating mga kabataan sa bawat schools. Dumulo rin at nagbigay ng mensahe sina SB member at committee chair ng Education, Culture and Arts, Honorable John Michael Anyayahan, Public Schools District Supervisor Dr. Julita Ilagan at ang kinatawan ng pamahalaang bayan na si Public Information Officer at Senior Administrative Assistant 3 Angelique A. Romero sa nasabing aktibidad. Binuo rin sa one-day activity ang magiging club at pinlano ang pagtatayo ng teen health kiosk sa bawat paaralan upang magapay sa mga iba't ibang pangailangang pangkalusugan ng kabataan ng bayan ng Lobo. Ipiniliwanag din dito ang mga gagampanan ng peer navigator sa itatayong teen health kiosk. Para sa Lobo, Tanglaw TV, Maisel Bravo. At yan po ang unang pasada ng balita ngayong gabi. Magbabalik po kami makalipas lamang ang isang paalala. Nagbabalik po ang Lubot Tanglaw TV.
Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Tulong Eskwela Program ngayong academic year 2023-2024. Para sa detalye, narito po si Jean Rica Blanca. Muling umarangkada ang Tulong Eskwela Program ng Opisina ng Punong Bayan nitong buwan ng Disyembre. 400 estudyante ang naging benepisyaryo ng 5,000 pesos cash assistance na ipinamahagi sa Lubot Town Plaza noong December 21, 2023. Pinangunahan ng ating masipag na Punong Bayan, Mayor Lota Manalo, ang distribusyon para sa mga kabataang Lubowans. Ito ay para sa first semester ng academic year 2023 to 2024. Ayon kay Ana Marie Dinglasan, isa sa mga scholars ng lokal na pamahalaan, malaking bagay ang educational assistance na ito para sa gaya niyang buhat sa indigent family. Nakakatulong po ang scholarship na binibigay po ng lokal na pamahalaan dahil po napupunan po nito ang pangangailangan ko sa aking pag-aaral, dahil nababawasan po ang aming mga gastusin, dahil hindi naman po laging sapat ang kinikita ng aking magulang para matustusan po ang aking pag-aaral. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Lota Manalo and Vice Mayor Jerly Manalo sa pagbibigay po ng oportunidad na ito. Layo ng Tulong Eskwela na pagaanin ang pinansyal na pasanin ng mga indigent youths na pumapasok sa kolehiyo. Para sa Lubotang Lao TV, Jean Rica Blanca. Nagsagawa naman noong December 15, 2023 sa SB Session Hall ng halalan para sa Pambayang Liga ng mga barangay. Dinuluhan ito ng 25 punong barangay sa ating bayan. Nahalal bilang Pangulo ng PLNB si Kagalanggalang Renato Bilat ng Barangay Sulok. Narito naman ang iba pang nahalal na opisyal. Wagi ang pamilya Borbon buhat sa Barangay San Miguel, Lobo, Batangas bilang third placer sa 2023 Regional Search for Huwarang Pantawid Pamilya ng DSWD Region 4A Calabarzon. Kinilala ang pamilya Borbon sa naturang patimpalak na ginanap noong November 21, 2023 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Tumanggap po sila ng plake, sertipiko ng pagkilala at cash prize. Sila ang tanging kinatawan ng lalawigan ng Batangas na nagkamit ng pwesto sa naturang patimpalak. Kaya naman po nitong November 28 ay binigyan din sila ng pagkilala ng pamahalaang palalawigan ng Batangas. Inabangan ng mga kababayan natin ang masayang paglulunsad ng Paskuhan sa Lubot 2023. Para sa highlights at kaganapan, narito po si Gray Abanilla. Naging makulay at masaya ang Paskuhan sa Lubo 2023 launching dahil sa isinagawang Christmas lighting ceremony sa harap ng bagong munisipyo nitong nakaraang December 8, 2023. Pinangunahan ang pagbubukas ng pailaw at giant Christmas tree ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Jerly Manalo, kasama ang department at office heads, punong barangay at SK chairpersons. Tampok ang nasabing aktibidad sa magarbong 8-minute fireworks display na hinangaan ng mga manonood. Bago ito ay isinagawa rin ang ribbon cutting at official opening ng Lubo Night Market Food Hub. Hindi naman nagpahuli ang iba't ibang organisasyon na nagpamalas ng kani-kanilang talento gaya ng Flock of the Third Sex at Kasama Ka Women's Group, LGA Dance Troupe and Choral, Kabatak at GRM Dancers, PNP BFP Coast Guard Lubo, DepEd Lubo Sub-Office, Batangas Varsitarian at Resquillon Lubo Chapter, Zay Fitness at Lubo Zumba Fitness Club. Muli ding namahagi ang lokal na pamahalaan ng pamaskong handog sa 38 individual na may karamdaman. Kasabay nito ang pagbibigay ng pagkilala sa mga nagwagi sa parol at bilin-making contest na nilahukan ng mga elementary at secondary schools sa ating bayan. Wagi sa bilin-making contest ang Haibanga Integrated National High School habang nakuha naman ng Banalo Elementary School ang unang pwesto sa parol-making contest. Para sa Lubotang Lao TV, Gray Abanilla. Tagumpay namang naidaos ang First Lubo MTBXC race na isinagawa sa bayan natin noong December 17, 2023. 50 bikers mula sa iba't ibang panig ng Luzon ang lumahok sa local, executive, elite,
Women at 19 below 20 to 29 years old, 30 to 39 years old at 40 and above categories. Kabilang sa mga binaybay ang Barangay Olo-Olo, Mapilog na Bundok, Sawang at Lagad-Larin. Ito inorganisa ng mga bikers sa Bayan ng Lubok, katuwang ang ating Tourism Office. Matagumpay ding naisagawa ang pagsasanay para sa 16 na cultural mappers ng lokal na pamahalaan noong December 4 to 8 sa Circa Parola sa Barangay Malabrigo. Pinangunahan ng Tourism Office, katuwang ang National Commission for Culture and Arts, ang naturang training na layong turuan sila sa mas epektibong pangangalap ng impormasyon na may kinalaman sa kultura buhat sa iba't ibang barangay dito sa Lubo. Matagumpay namang naisagawa ang National Simultaneous 236K Tree Planting Activity sa iba't ibang paaralan sa ating bayan. Ang mga detalye mula kay Maisel Bravo. Naging matagumpay ang pakikiisa ng ating bayan sa isinagawang National Simultaneous 263,000 Tree Planting Activity na may temang National Tree Planting Day, Sowing the Seeds for a Greener Future nitong December 6, 2023 sa iba't ibang paaralan sa ating bayan. Fruit-bearing trees gaya ng mangga at rambutan ang naitanim sa aktibidad na pinangunahan ng DepEd Lobo Sub-Office, mga guro at mag-aaral kabilang ang Cab, Boy, Girl at Eagle Scouts mula sa elementary, secondary at senior high school sa ating bayan. Ang tree planting na ito ay isang national initiative at parte ng selebrasyon ng National Tree Planting Day na nagsusulong na makapagtanim ng 236,000 puno sa buong bansa at 5 bawat individual. Sa kabuuan ay nakaisa ang 47,678 DepEd Public Schools sa buong bansa na layong pagkaisahin ang mamamayan at komunidad na i-promote ang environmental sustainability, biodiversity at solusyonan ang climate change. Para sa Lubo, Tanglaw TV, Maisel Bravo. Narito naman ang iba pang mga aktibidad ng ating masipag na punong bayan ngayong buwan ng Disyembre. Sa report ni Gray Abanilla. Muling naging abala ang ating punong bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Disyembre maliban sa iba't ibang malalaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan. Nitong December 5 ay nagsagawa ng turnover ceremony ng mga bagong mesa at upuan sa Emergency Operations Center, Barangay Poblasyon. Sa iba't ibang barangay, Municipal Federation Parents Teacher Association o FPTA at DepEd Lubo. Ang 100 mesa at 200 mesh chair sa kanila, buhat sa ayaw na magpakilalang donor. Nito ding December 5 ay isinagawa ang induction at oath-taking ceremony ng mga bagong halal na Municipal Federation Parents and Teachers Association o FPTA ng DepEd Lobo Sub-Office. Pinangunahan ni Mayor Lota ang panunumpa nila sa tungkulin. Dumalo naman si Mayor Lota Manalo sa year-end assessment ng League of Municipalities of the Philippines LMP Batangas Chapter noong December 12 and 13 sa Sheraton Manila Hotel kasama ang ilang mga alkalde ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas. Nagsisilbing Vice President for District 2 ang ating punong bayan sa naturang samahan. Pinangunahan naman ni Mayor Lota ang executive meeting tuwing Lunes ng buwan sa opisina ng Punong Bayan. Dito ibinahagi ng mga department at office heads ang mga ongoing at incoming projects at plano ng kanilang opisina. Pinangunahan naman ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ang consultation meeting kaugnay sa nilalaman ng Comprehensive Land Use Plan upang magkaroon ng maayos at wastong paggamit sa mga lupaing sakop ng ating bayan. Para sa Lubotang Low TV, Gray Abanilla. At yan po ang kabuuan ng ating mga kaganapan sa nakalipas na buwan at ngayong Disyembre. Huwag po ninyong kakalimbutang i-follow at i-like ang ating official social media pages para sa Public Information Office, ang ating pong Facebook, Lobo Public Information Office, ang ating YouTube, Twitter at Instagram at PIO Lobo Batangas. Para naman sa Lubotang Low TV, i-follow ang ating Facebook, YouTube at TikTok page at Lubotang Lao TV. Merry Christmas at Happy New Year po mga kababayan! Sa ngalan po ni Mayor Lota Manalo ng buong Public Information Office at Tanglaw TV team, ako po muli ang inyong Public Information Officer, Angelica Atienza Romero. At ito po ang Lubotang Lao TV, Balitang Totoo, Ikaw ang Panalo.